Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-usapan naman natin ngayon dito ay yung ginawang resolusyon ng Kamara ng Kongreso na gusto nilang papasukin ng ICC para imbestigahan ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Saan ba nag-ugat itong pagpapasok ng yung panibagong yung pagbuhay ba dito sa issue ng ICC? Nagsimula po kasi ito nung sabihan ni Pangulong Duterte na pinakabulok na ahensya ng gobyerno ay ang Kongreso natin dahil nga sa mga hindi nila maipaliwanag o ayaw nila ipaliwanag kung saan nila ginagastos ang kanilang mga budget. Tsaka nung pagbira rin ni Pangulong Duterte dito kay Speaker Romualdez. So dahil doon, napikon tong Kamara, itong Kongreso, gumawa sila ng resolusyon na papasukin ang ICC para usigin si Pangulong Duterte. So, ito, panoorin natin si Banat Bay dito. Ano ba yung magiging take niya rito sa ginagawa ng Kongreso? Pero bago po natin simulan yan, maglalambing po ako di sa inyo. Baka pwede naman pakipindot yung subscribe button kung di pa kayo nakasubscribe sa akin. And pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad yan. So, tuloy na po natin tong usapan na to. Magandang araw sa inyo mga banateros. At ito na nga. Itong Kamara, meron na namang pautot na ginawa. Grabe talaga itong ating mga congressman, ano? Ang bihirang buhay. Talagang napikon ho sila. Napikon ho sila sa sinabi ni Pangulong Duterte na bulok ang Congress. Alam mo, sabi nga butthurt kayo. Sa totoo lang, butthurt ho kayo. Kasi kung wala naman po yan, pambihira. Hindi naman ho kailangan yung pag-aksaya ng panahon ho yung ganong klaseng sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Kung talagang wala ang katotohanan. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kunwari, ikaw sinabihan ka ng pangit ka o hindi ka naman pangit, bakit ka masasaktan? Di ba? Doon may punto naman si Banat Bay doon eh. Kung sinabihan silang bulok ang Kongreso, ba't sila no-hurt? Tandaan po ninyo, dati pa, ganyan na tingin ng mga Pilipino sa mga congressman. Di ba may mga time pa nga sa mga pelikula, ang tawag sa mga congressman, buhaya. Sa mga dyaryo, di ba? Pag dinodrawing ang mga congressman, buhaya. So ano pa bang ikinagagalit nila doon? Yun talaga ang tingin ng mga Pilipino. Nagagalit lang talaga sila dahil ibinuking sila ni Pangulong Duterte na talagang sila ang pinakakurap na institusyon ng ating gobyerno. Dahil nga hindi naman sila dumadaan sa audit. Ang kailangan lang nila is certification lang. Di ba? Bilang kang mabaho ka. Kung hindi ka naman mabaho, ba't yan masasaktan? Obvious eh. Dati-rati, di ba? Kayo ay, sabi nga ni Pangulong Marcos, wala nang business ang ICC sa Pilipinas. Tapos bakit kailangan pang pag-usapan yan? Di ba? Yan ang sabi niya dati eh. Wala na. Tapos ngayon, gagawa-gawa kayo ng resolution na kesyo sasabihin ninyo kailangang makipag-cooperate tayo dito sa ICC, pambihira naman kayo. Di ba? Kasi ayun ang ginamit ng Kamara. At saka, ba't sila makikipag-cooperate sa ICC? Una-una, wala naman silang isinampang kaso laban kay Pangulong Duterte. So, paano uusigin ng Korte ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Tapos, papasukin yung ICC para usigin si Pangulong Duterte? Teka, wala pang ang kasong sinasampa rito sa Pilipinas kay Pangulong Duterte. Tapos, ito yung ICC, uusigin siya. Ano uusigin nila? Wala namang kaso nakasampa. Ng mga kongresista natin, makipag-cooperate daw tayo sa ICC. Pambihirang buhay. So ano lang ibig sabihin po nito? Ito yung napaka-obvious na ganti nyo kay Pangulong Duterte. Ginagantihan nyo dahil na-butthurt kayong mga animal kayo dyan sa Kamara. Alam mo kayong mga congressman talaga, kinukulimbat nyo na nga ang pera ng taong bayan, inuubos nyo na nga ang tax na binabayad namin, ninanakaw nyo na nga yung mga extraordinary funds ninyo. Tapos ganyan pa ang gagawin ninyo. Sige lang.
Galitin niyo po yung matanda. Galitin niyo lang ho si Pangulong Duterte sa ginagawa niyong yan. Kayo ho ay mga magsisisi dyan sa maniwala ho kayo. Kinantil niyo si Pangulong Duterte, sigurado po kayo ay mapapahamak sa ginagawa niyo yan. Ano ba ito? Oh, ano yung mga ganyan-ganyan? Hindi lang si Pangulong Duterte ang kinakanti nila rito, pati si BP Sara. Tandaan ninyo, hindi basta-basta tong dalawang to. Si BP Sara, hindi lang nag-iimik ngayon yan, pero gumagawa na ng plano yan, or may mga hakbang na siyang ginagawa dito sa pinaggagawa ng Kongreso. Kaya kung hindi titigil tong Kongreso, manda kayo pag sila ang nakabalik sa pwesto, magkakaalaman ng kayo na sigurado. Diba? Sa totoo lang ha. Tapos, sabi pa ni Remulla, kailangan ng serious study daw, sabi niya. Itong panukala, itong resolution na ginawa ng Congress, kailangan daw ng ang serious study. Serious study? Di ba dati sabi mo, wala nang business din ng ICC. Bakit nagbago ang timpla mo ngayon? Porket ba dati galing ka dyan sa kamera? Porket maaari kang mabuking din pag nabuking ang MOOE ng kamera? Di ba? Baka ibig sabihin nun, ikaw din ay mabubuking. Kaya ganyan na lamang ang iyong sinasabi, di ba? Ako naman po. May punto rito si Banat Bay. Tandaan po ninyo, si Remulla, dating congressman po yan. Dati rin tumatanggap yan ng mga extraordinary funds na kilaki-laki. Sabi nga di ba nila, milyon ang kinikita ng mga congressman para sa extraordinary funds at hindi yun na-audit. Ang kailangan lang nila, self-audit lang na ipapasa sa COA, sa Commission on Audit, at naka-certified lang kung saan nila ginamit yung pera nila. Hindi naka-itemize kung saan nila ginamit yung pera. O, puro truck to. Mga truck. Mga Ford. Lupit. Diba, sana lang ikaw Remulla, magtanda ka na. Matanda ka na sir eh. Dapat medyo, diba alam mo yun, kakibat ng katandaan ay ang katalinuhan. So, dapat ikaw ay maging matalino. Kaakibat to sa pagiging, alam mo yun, may edad. Katulad ni Pangulong Duterte. Ay ang katalinuhan. Pero kayo, sir, parang nawala na ho yung inyong talino. Hindi na ho kayo nadala sa ginawa ninyo kay Tebes at kay Bantag. Diba na bumaligtad yung mga bato nyo sa kanila, kayo ho ang napahiya, hindi ho sila. Di ba po, katotohanan lang Kaya sana naman, Remulla, medyo umayos-ayos po kayo. Medyo, huwag nyo namang, huwag nyo ipitin ang ating Pangulong Duterte. Parang hindi naman ata kayo sumipsip noon. Diba? Naalala ko noon. Ewan ko ito 2015, kampanya to 16, kung kayo nangangampanya noon. Dati, hirap na hirap makapasok ang Duterte campaign dyan sa Cavite. Pero nung nakita nyo ng last week, kayo ay masyado nang tumataas si Pangulong Duterte sa survey nung last week. Aba, kayo po ay biglang bumaligtad. So, ibig sabihin, manggagamit din pala tong mga to. Oy, mga taga Cavite. Sabi ni Banat Bay, mukhang manggagamit lang din tong sila Remulla dahil last minute biglang bumaliktad, biglang bumalimbing. Samantalang nung camping period, pahirap pa makakuha ng permit dyan sa Cavite. So, ano ibig sabihin nun? May punto si Banat Bay? Biglang sumipsip sa Duterte. Naku, baka akala ninyo hindi alam ni Pangulong Duterte na huling linggo kayo na bumaligtad. Naku po, alam ni Pangulong Duterte yan. I'm sure. Kaya sana, yung pagsipsip ninyo noon, sana inanin ninyo. Talagang sinapuso ninyo. Pero wala
Ngayon, nawala na si Pangulong Duterte bilang presidente. Ngayon ha. Antay kayo. Kasi ako, sana, sabi nga nila, magdilang anghel daw ako. Pero sana maging senador si Pangulong Duterte at maging Senate President. Tingnan natin, ha? Tingnan natin yung mga hambugero dyan sa pamahalaan ni Marcos. Tingnan na natin. Ha? Malamang kabado tong mga to kapag biglang tumakbo si Pangulong Duterte sa pagiging senador. Kasi may mga usap-usapan at sinabi na rin naman ni Pangulong Duterte na baka daw bumalik siya sa politika kapag na-impeach yung anak niya, si BP Sara. So humanda kayong mga hambugero nga sinasabi ni Banat Bay. Kayong mga hambugero dyan, umayos-ayos na kayo. Hindi kasi, ewan ko ang Pangulong Marcos, maganda sinasabi niya sa Pangulong Duterte. Maganda sinasabi niya kay BP Sara Duterte. Di ba? So, hindi ko alam kung bakit itong mga ilang opisyal tsaka ilang mga kongreso, itong mga kamara, mga walang niya. Di ba? Siguro alam nila yung ating Pangulo hindi nagsasalita tungkol sa mga ganyang issue. So okay lang na kung ano yung mga paggagawa nila, kung ano yung mga gagawin nila, ano yung may sasabihin nila, hindi naman nag-react ang Pangulo. So parang dito, lumalabis sila sa katahimikan ni Pangulong Marcos. Bakit to kayo mga walang niya? Yung totoo, bakit to ganyan kakapal ang mga mukha ninyo? Hindi ko maintindihan Di ba? Sana medyo, isipin nyo naman yung mga ginagawa ninyo. Hindi na ho para sa bayan yan. Para na ho sa vengeance. Nga. Ibig sabihin kayo gumaganti dahil kayo nasaktan. Di ba? Pambira kayo. Gumaganti lang talaga sila kay Pangulong Duterte dahil nabubuko na ang korupsyon dyan sa Kongreso. Hindi naman totaling korupsyon na bawal, pero korupsyon na legal. Na napupunta lang ang pera ng taong bayan para lang sa mga pirma ng mga kongresistang hinahalal natin. Na supposedly na dapat tumutulong sa ating mga kababayan, ang nangyayari naibubulsa. Pero sinasabi lang nila is nagastos nila para itulong ang kanilang mga pera sa taong bayan. Paano natin malalaman kung talagang ginagastos nila para sa taong bayan kung ang liquidation nila is certification lang ang kailangan? Liit na bagay lang yung sinabi sa inyo ni Pangulong Duterte. Puro na kayo butthurt. Napaka simple lang naman sinabi ni Pangulong Duterte. Bulok kayo. Tapos, ipakita ninyo kung saan yung ginastos ang pera ng taong bayan. Di ba? Bakit hindi kayo maging transparent? Yun lang naman yun. Bakit kayo puro butthurt? Pambihira kayo. Wala pala kayong mga kwentang Pilipino. Sinasayang nyo lang yung pera ng taong bayan. Dapat talaga, alam niyo sinabi ni Pangulong Duterte dati, na dapat buwagin na po ang kamara. Sana tinuluyan na kayo nun. Diba? So tama rin yung sinabi ni Pangulong Duterte dati na kung gusto niya talagang labanan, kung gusto niyo mawala ang korupsyon sa Pilipinas, kailangan nating tanggalin ang ating saligang batas at palitan. Dahil nandyan sa saligang batas natin ang korupsyon. Tulad niyan, yung sa kamara. Paano naman masisita yan? Kung nakalagay sa batas na hindi nila kailangang i-audit, kailangan lang nila i-self-audit lang nila at certification lang, paano sila masasambahan ng kaso? Di ba? So, kailangan talagang tanggalin na o magpalit tayo ng saligang batas natin.